Eto mga boss, Cuadro Alas Casimero nangakong hindi na paabutin sa hurado ang laban niya kay Kameda. Sigurado raw na bagsakan ang laban nila at matutulog itong si Kameda. Tandaan po natin, pinsan po ni Koki Kameda itong si Kyonosuke Kameda. Kaya kung papaabutin pa ni Casimero sa decision, medyo delikado. Kaya ang plano ngayon ni Casimero, itumba at patulugin si Kameda para wala nang lusot sa kanyang panalo. Sinabi rin ni Cuadro Alas mga boss na itapat daw sa kanya ang mga malalakas na boksingero. Tinatanong naman ng mga fans ngayon kung anong timbang ang paglalabanan nila. Super Bantamweight 122 pounds ba o 126 pounds featherweight? Itong si Kyonosuke Kameda mga boss ay lumalaban yan sa Super Bantamweight 122 pounds. Sa kondisyon ngayon ni Cuadro Alas, tingin nyo kaya pa ba maging 122 pounds? Parang pang featherweight na yung katawan ni Casimero ngayon, kaya may posibilidad na magharap sila sa featherweight. Malapit ng laban October, kaya mahirap kung pipilitin ibaba pa ang timbang. Kaya abangan natin ang laban ni Cuadro Alas Casimero dahil sabi nga niya papaldo ang mga tataya sa kanya. Dahil siguradong knockout daw ang panalo niya kay Kyonosuke Kameda. Kaya abangan natin yan mga boss si Cuadro Alas. Sa iba pang balita, nangyari na rin kanina ang face-off at final weigh-in ni Jason Bazon. Handa na si Jason Bazon mga boss, pero maraming Filipino fans ang nagsasabi na parang sobrang payat ni Bazon. Baka raw sobrang piga ang katawan niya at pinilit kuhanin ang timbang. Pero may rehydration naman yan mga boss. Pagdating sa laban nila bukas, araw ng linggo, tataas pa naman ang timbang ni Jason Bazon at lalakas pa lalo ang kanyang lakas. Kaya suportahan po natin si Bazon mga boss. Kung manalo siya dito, maging unified champion agad. Kung mangyari ito, 3 Pinoy na ang may hawak sa lahat ng titulo sa minimum weight division. Kaya baka natin yan bukas, September 21. Sa iba pang balita, Eddie Hearn gusto niyang itapat si Jaron Butch Ennis kay Terence Crawford. Umaasa si Eddie Hearn na si Jaron Butch Ennis ang sisira kay Crawford. Tiwala si Eddie Hearn sa skills ni Jaron Ennis at kaya raw basagin si Crawford. Si Ennis ngayon ay magkakaroon pa ng tune-up fight sa 154 pounds. Kaya binabati ko ito ni Timothy Bradley mga boss. Dahil wala raw tiwala si Jaron Ennis sa kakayahan niya. Umakyat lang ng 154 pounds, nagkaroon pa ng tune-up. Hindi raw katulad kay Terence Crawford, umakyat agad ng 168 pounds na walang tune-up. Kaya bati ko sa inabot ni Jaron Ennis kay Timothy Bradley. So ano sa tingin nyo mga tol, kakayanin ba ni Ennis talunin si Terence Crawford? Itong si Terence Crawford wala nang kailangang patunayan at pwede namang retiro. Pwede na ngang piliin ni Crawford ang lalabanan niya para maging champion sa middleweight. Pwede na siyang mag-cherry pick dahil pinatunayan na niya ang kakayahan niya sa boxing. Sa iba pang balita na Oya Inoue, 4 na laban ang gagawin niya ngayong 2025. Noong January nakalaban niya si Ye Jun Kim na isang Korean. Noong Mayo nakalaban niya si Ramon Cardenas. At ngayong September nakalaban niya si Murodjon Akhmadaliev at sa darating na December nakatakda agad kay David Picasso. Kaya sa loob ng 1 taon mga boss, 4 na laban na po sina Oya Inoue. Sa 2026 nakakamada agad ang laban ni Inoue kontra Junto Nakatani. Kaya abangan natin yan mga boss.